Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang araw, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Narito ang mga balitang binantayan ng Sais Patrol. Para sa balitang international, Pope Leo nanalangin para sa mga biktima sa Nigeria at Europa. Suicide bomber umatake sa mosque sa Pakistan. Marami ang nasawi. Unang ginto ng United States, isang sports icon, nabigo. Sa balitang nasyonal, kalayaan, sigaw ni Veloso. Pangulong Marcos Jr. sasaksi sa ceremonial turnover ng CBK Hydropower Plant. Pagtaas ng diesel ngayong 2026. At para sa detalye ng mga balita, pakikiisa at panalangin, yan ang panawagan ni Pope Leo ng Vatican para sa mga biktima ng karahasan sa Nigeria at sa mga komunidad na sinalanta ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa sa Portugal, Morocco, Spain at South Italy. Sa kanyang Angels Address sa St. Peter's Square, patungkol ito sa halos 200 na kataong nasawi sa sunod-sunod na pag-atake nito nakaraang linggo sa bansang Nigeria, kung saan 177 ang napatay sa isang massacre sa Kwara State nang nagtulak kay Pangulong Bola Tinubu, presidente ng Nigeria, na magpadala ng isang batalyon na hukbo. Mahigit 11,000 residente naman ang napilitang lumikas sa rehiyong Andasya sa South Spain dahil sa matinding pagbaha, habang higit 1,600 katao ang nawalan ng tirahan sa Nisemi, Sicily, matapos ang isang malaking landslide na nagbanta sa makasaysayang sentro ng bayan. Binigyan din ng Santo Papa ang kanyang panalangin para sa mga lugar na tinamaan ng matinding panahon, kabilang ang Grazalema sa Spain at Nisemi sa Italia. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, muling iginiit ni Pope Leo ang panawagan para sa pandaigdigang kapayapaan at nagbabala na ang mga estratehiyang nakabatay lamang sa kapangyarihang pang-ekonomiya at militar ay hindi magbibigay ng pangmatagalang kinabukasan para sa sangkatauhan. Samantala, maraming tao ang nasugatan sa isang pag-atake, kabilang ang isang saksi na nagsabing mahigit 4,000 deboto ang nasa loob ng Mosque Hall noong mangyari ito. Libo-libong nagdadalamhati ang dumalo sa sabayang panalangin para sa mga biktima sa Islamabad noong Sabado sa ilalim ng mahigit na seguridad at pagbabantay ng pulisya, ayon sa Reuters. Sa mga nagdaang taon, nakaranas ang Pakistan ng pagdami ng militansi, bagamat bihira ang ganitong pag-atake sa mahigit na binabantayang kabisera. Noong Nobyembre, isang pagbobomba sa Islamabad ang pumatay sa 12 katao, ang pinakamatinding suicide attack sa lungsod sa loob ng halos 20 taon. Kinundena ito ng US Embassy sa Islamabad na nagsasabing hindi katanggap-tanggap ang karahasan laban sa mga sibilyan at mga moske, at may karapatan ang mamamayang Pakistan na mamuhay at magsamba ng walang takot. Kinundena rin ng Pangulo ng Pakistan na si Asif Ali Zardari ang pag-atake na tinatawag niyang krimen laban sa sangkatauhan, at iginiit na nagkakaisa ang buong bansa sa pakikiramay sa mga pamilya ng biktima. Maging ang Afghanistan ay nagpahayag ng pagkondena at sinabing ang pag-atake sa mga moske at mga deboto ay salungat sa pagpapahalagang Islamiko at makatao. Nagkaroon naman ng matinding pangyayari sa women's downhill matapos bumagsak si Lindsey Vonn na simula pa lamang ng kanyang inaabangang takbuhan. Dahil sa aksidente, siya ay inilipad sakay ng helicopter patungo sa isang ospital mga 70 milya ang layo, kung saan isinalalim siya sa isang orthopedic operation upang patatagin ang bali sa kanyang kaliwang binti. Yan ay ayon sa pahayag ng isang ospital sa Treviso na iniulat ng Associated Press. Sa kabila ng insidente ito, nagdiwang ang Team USA matapos dominahin ni Breezy Johnson ang parehong event at maagaw ang unang pwesto sa leaderboard. Dahil sa kanyang napakabilis at malinis na takbo, nakuha niya ang unang gold medal sa Estados Unidos sa Games, samantalang si Kim Sang-kyum ng South Korea ay nagwagi ng silver medal na naging ikalawang snowboarding medal
ng kanyang bansa sa kasaysayan ng Winter Games. Samantala, ipinakita naman ng Czech Republic ang kanilang patuloy na paghahari sa women's snowboard parallel giant slalom. Nakamit ni Susana Maderova ang gold medal na nagpatuloy sa sunod-sunod na tagumpay ng bansa matapos ang magkakasunod na panalo ni Esther Ledeca noong 2018 at 2022 sa tatlong sunod na Olympics na patunayan ng Czech Republic ang kanilang kahusayan at lakas sa mga nasabing event. Sa balitang nasyonal, humiling si Mary Jane Biloso, isang detained na overseas Filipino worker na patuloy ng suporta mula sa publiko para sa kanyang kalayaan sa isang bukas na liham na inilabas noong ika-28 ng Enero. Ayon sa Migrante International, inilipat si Biloso mula sa death row sa Indonesia pabalik sa Pilipinas noong 2024 at ngayon ay isang taon na siyang nakakulong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Sa kanyang liham, inilarawan niya ang hirap ng kanyang mga magulang na may edad na kailangan maglakbay ng 8 hanggang 10 oras mula Nueva Ecija upang siya'y bisitahin. Iginiit ni Biloso ang kanyang pagiging inosente at nagpapasalamat sa mga sumuporta sa kanyang reprieve mula sa pagbitay noong 2015 at sa paglipat sa Pilipinas. Hiniling niya na ipagpatuloy ang advokasya para sa kanyang pagpapalaya at sinabi niyang nais niyang mabigyan ng pagkakataon na maalagaan ang kanyang mga magulang habang buhay pa siya at makasama ang kanyang mga anak na hindi niya nasaksihan ang paglaki. Maraming petisyon para sa clemency ang isinumite sa Administrasyong Marcos ngunit wala pa ring naaaprubahan. May mga apela rin ng kanyang mga taga-suporta upang mapabilis ang kaso laban sa mga umano'y trafficker at isang habeas corpus petition na kumukwestiyon sa legalidad ng kanyang pagkakakulong sa Pilipinas. Si Biloso ay nahatulan ng parusang kamatayan sa Indonesia dahil sa pagdadala ng heroin, ngunit nabigyan ng reprieve at naibalik sa bansa. Mag-a-adjust muli ang presyo ng gasolina na aabot sa hanggang piso kada litro dahil sa ikalimang sunod na linggong pagtaas ng presyo ng gasolina habang ang diesel at kerosene ay pataas sa ikapito tulad ng Shell Pilipinas, Sea Oil, Clean Fuel at Petrogas. Ang pagtaas ng 60 centavos kada litro para sa gasolina at kerosene at piso kada litro para sa diesel na siyang may pinakamalaking pagtaas sa nakaraang buwan. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Bellas, ang pagtaas ng presyo ay dulot ng ilang salik tulad ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan na nakakaapekto sa supply at ang paglayo ng Europa sa pag-angat ng langis mula sa Russia. Binanggit din niya ang pagdiriwang ng Lunar New Year. Binanggit din niya ang pagdiriwang ng Lunar New Year ay maaaring magdulot ng mas mataas na demand sa diesel at maaaring makaapekto ang pagbaba ng diesel exports mula sa China. Dagdag na pa rito, ang tumitinding banta sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay maaaring magpabilis sa pagtaas ng presyo ng langis. At yan ang mga detalye ng balitang nasyonal at internasyonal. Sa pagbabalik, mga balitang pamprobinsya ang ihahatid ni Kasandigan Robin Santiago. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Royal Cable, Bridging Communities and Connecting Businesses, Motor Central, Kaibigan Community, Royal Star, ang appliance store ng bayan, at Rabam Laguna Corporation. Moving up towards greater heights. At nagbabalik ang sa Ispatrol, Kasandigan Chris. Narito ang mga detalye ng mga balita para sa lalawigan ng Cavite, Rizal, Quezon, Batangas at Laguna. Libre
Libreng oral examination, hatid sa mag-aaral sa Sitio Paligawan, Matanda. Bagong streetlights, mas maliwanag at ligtas sa Aguinaldo Highway sa Bacoor. 690 residente ng Dasmariñas na kinabang sa libreng serbisyong medikal. Matagumpay na binuksan ng art and photo exhibit ng Angono Private High School. Random drug testing isinagawa sa pamahalaang bayan ng Montalban. 60 Latin Honor graduates pinarangalan at binigyan ng cash incentives. Tulong at pag-asa para sa kabataang may kapansanan. Matagumpay na libreng medical mission sa Sariaya Senior Citizens. Lungsod ng Lucena, pinarangalan sa natatanging serbisyo sa disaster preparedness. 5,000 cash assistance sa karagdagang 700 college students ipinagkaloob. Lakbay aral, itinampok ang kultura at kalikasan ng San Juan, Batangas. Uniforme ipinamahagi sa 10 organisasyon. Santa Rosa City Health Office, na mahagi ng libreng salamin sa mata. Murang pabahay sa Binyan, opisyal nang na-turn over. Wheelchairs ipinamahagi sa senior citizens at PWDs sa Kabuyao. Maria Chishley Nicole Hain, kinoronahan bilang BISC Icon Champion 2026 sa Malaysia. Commuters at estudyante sa Kasile, may libreng transportation. Bar Top Notchers 2025, ipinagmalaki ng lungsod. Batang atleta sa Los Baños, pinuri sa kanilang galing sa taekwondo. Union City nagbibigay lakas at suporta sa mga pasyenteng may cancer. Sangguniang Panlalawigan nagpatupad ng curfew para sa mga minors. GBI magdaraos ng 3rd National Convention sa Lucena City. Mas maliwanag, mas ligtas, at mas maayos na ngayon ang Aguinaldo Highway sa Bacoor sa pamamagitan ng bagong mga streetlights na ipinatayo ng lokal na pamahalaan. Ayon sa alkalde, ang proyekto ay hindi lamang nagdadala ng liwanag kundi nagbibigay rin ng seguridad at kaginhawaan sa mga motoridad at pedestrian. Lalo na sa gabi, isa ito sa mga hakbang ng pamahalaan upang mapabuti ang kalagayan ng mga kalsada at kalidad ng buhay ng bawat Bacooreño. Ani ng alkalde, hindi po natin kailangan ng mga island na nakakaskip sa daan. Ang mahalaga ay maliwanag, ligtas at maayos ang ating mga kalsada para sa lahat. Tinanatili rin ang pamahalaan ng pangako na patuloy na magsikap para sa mas maunlad at mas ligtas na lungsod. Nakatanggap ng libreng serbisyong pangkalusugan ang mga Dasmariñeño mula sa pamahalaang panlalawigan ng Cavite sa pakikipagtulungan ng Office of the Provincial Health Officer sa isinagawang medical at dental mission sa Barangay San Mateo, Dasmariñas City. Sa tulong ng mga medical at dental professionals mula sa General Emilio Aguinaldo Memorial Hospital, umabot sa 694 na residente ang napaglingkuran sa nasabing aktibidad. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang libreng medical consultation, medical services, at iba't ibang diagnostic procedures gaya ng fasting blood sugar, electrocardiogram, at X-ray examination. Layunin ng programa na mailapit ang dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad, lalo na sa mga mamamayang may limitadong access sa serbisyong medikal. Patuloy rin ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaang panlalawigan ng Cavite na pangalagaan ang kalusugan at kapakanan ng bawat Caviteño. Matagumpay na binuksan ang Art of Photo exhibit sa Angono Private High School na pinamagatang Wanderlust, Tales of Places. Tampok ang mga likhang sining at tinitik na larawan ng mga estudyante. Dumalo si Vice Mayor Jeremy Calderon upang mabigyan ng mensahe ang suporta sa mga bagong sibol na artista ng bayan. Ayon sa kanya, tinataglayan ng kabataang Angono ang natatanging talento sa larangan ng sining. Kasama rin ang ilang mga school officials at miyembro ng organisasyong APHS Munting Pincel, APHS Atelier Society, at APHS Bifocals na siyang nag-oorganisa ng exhibit. Nagbigay rin ng espesyal na pagtatanghal ang APHS Munting Tinig, APHS Chamber, at APHS Terpsichorean Guild. Isinagawa ang random drug testing sa pamahalaang bayan ng Montalban bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na mapanatili ang disiplina, integridad at tiwala sa serbisyong publiko. Ayon sa alkalde, mahalaga ang malinaw at patas na pagpapatupad ng batas at ang pamahalaan ay dapat magsilbing huwaran. Nagsisimula ang pagbabago sa loob ng ating hanay
Anya. Layunin ng pagsusuri na tiyakin na ang lahat ng kawani ay sumusunod sa batas at naglilingkod ng tapat sa publiko bilang bahagi ng mas malawak na programa para sa maayos at responsable na pamamahala. Sa patuloy na pagtutok sa edukasyon at paghanda sa mas maliwanag na kinabukasan, kinilala at binigyan ng cash incentives ang 60 mag-aaral na nagtamo ng Latin Honors sa kanilang pagtatapos. Ayon sa mga opisyal, ang pagkilala ay bahagi ng pagsuporta sa kanilang pagsisikap at dedikasyon na tiyak na magbubukas ng mas maraming oportunidad, hindi lamang para sa kanila, kundi pati na rin sa kanilang pamilya at sa bayan. Ito ang ika-9 na batch ng Latin Honor Awardees na nakalipas sa 5 taon. Patunay sa patuloy na pagpapahalaga sa akademikong husay at kasipagan ng mga kabataan. Ang programa ay naglalayong hikayatin ang mga mag-aaral na pag-ibayuhin ang kanilang pag-aaral at magsilbing inspirasyon sa iba pang kabataan sa komunidad. Kabalikat ang Philippine-American Group of Educators and Surgeons or PAGES Operation Hope sa New Jersey. Umarangkada ang libreng operasyon para sa mga batang may bingot at ngongo sa Quezon City Philippine Hospital Network sa Quezon City Medical Center. Ayon sa mga opisyal, layunin ng inisyatibong ito na mabigyan ng pagkakataon ang mga kabataang nangangailangan ng espesyal na serbisyong medikal, lalo na ang mga kondisyon sa labi at ngipin na nakakaapekto sa kanilang kakayahang magsalita at kumain ng maayos. Ang ganitong programa ay tinuturing na malaking hakbang upang maibsan ang pasani ng mga pamilyang may miyembro na nangangailangan ng espesyal na operasyon, ngunit may limitadong kakayahang pinansyal. Sa pamamagitan ng libreng operasyon, inaasahang magkakaroon ng mas maliwanag na kinabukasan ang mga batang tatanggap ng serbisyong medikal, kasama na ang mas maayos na kalusugan at pagtitiwala sa sarili. Matagumpay na naisagawa ang libreng medical mission para sa mga senior citizens ng Sariaya na napakinabangan ng mahigit kumulang 1,000 pasyente. Ang programa ay pinangunahan ng Rural Health Unit sa pamumuno ng Municipal Health Officer. Katuwang ang lokal na diagnostic center at sinuportahan din ng mga mapagkalingang sponsor. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang kalusugan ng mga mamamayan, lalo na sa mga nakakatanda, ay patuloy na magiging prioridad. Patuloy nilang isusulong ang mga programang nagtataguyod ng malasakit, serbisyong totoo at kalingang ramdam ng bawat Sariaya. Kinilala ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Office of Civil Defense Calabarzon ang lungsod ng Lucena para sa natatanging serbisyong dedikasyon at accomplishments bilang isang validated local government unit sa gitna ng mga hamon ng kalamidad sa bansa. Ang Plague of Recognition ay muling ipinagkaloob sa lungsod. Tinanggap ang pagkilala ni na Mayor Kuya Mark Alcala at CDRRMO Head Janet Gendrano. Ayon sa RDRRMC, ang naturang pagkilala ay bunga ng patuloy at epektibong pagsusulong ng Lucena City ng mga hakbang sa disaster preparedness na naglalayong protektahan ang buhay, ari-arian at kapakanan ng mga mamamayan. Sa pagtanggap ng parangal, binigyang diin ni Mayor Alcala ang kahalagahan ng kooperasyon ng lokal na pamahalaan, mga ahensya at komunidad upang mas mapabuti ang kahandaan sa mga sakuna at kalamidad. Sa Cultural Center ng Rosario, nagkaloob ang probinsya ng 5,000 bawat isa sa karagdagang estudyante. Layunin ng programa na mapabilis ang tulong pinansyal upang makabalik agad sa klase ang mga estudyante. Ipinangako ng pamahalang panlalawigan na ipagpapatuloy ang programang ito upang mas marami pang kabataan sa Batangas ang makinabang. Dumalo si Mayor Juana Conti sa ginanap na blood donation drive sa Walter March San Pascual. Ang aktibidad ay pinangunahan ng pamahalaang bayan sa San Pascual sa pamamagitan ng San Pascual Super Health Center at San Pascual RHU. Katuwang ang Tau Gamma Sigma San Pascual Municipal Council. Sa temang Dugtong Buhay, alay ng Triskelion, layunin ng programa na hikayatin ang voluntarismo at makapagpaligtas ng buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng dugo. Naging matagumpay ang nasabing aktibidad sa tulong ng pakikipagtulungan ng Barangay Medical Center, San Pascual Super Health Center at Department of Health. Lubos na nagpapasalamat ang lokal na pamahalaan ng San Pascual sa lahat ng volunteer donors, organizers at mga katuwang na patuloy na sumusuporta
sa pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Matagumpay na ipinamahagi ang mga hiling na uniforme para sa mga 10 organisasyon na aktibong naglilingkod sa komunidad. Ang inisyatibong ito ay nagsisilbing simbolo ng pagkakaisa, disiplina at sama-samang adikain sa magsusulong ng kanilang advokasya. Sa bawat uniforme na ibigay, mas pinagtitibay ang ugnayan ng mga organisasyon at ang kanilang mahalagang papel sa pagpapanatili ng kaayusan at malasakit sa komunidad. Ang programang ito ay patunay na sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at suporta, mas mapapalakas ang diwa ng voluntarismo at pagkakaisa tungo sa isang maunlad at nagkakaisang pamayanan. City Health Office, matagumpay na isinagawa ang pamamahagi ng libreng salamin sa mata para sa mga mamamayan ng Santa Rosa Multipurpose Complex Tennis Court. Layunin ng programang ito na matulungan ang mga residente na mapangalagaan ang kalusugan ng kanilang mga mata sa pamamagitan ng pagbibigay ng wastong salamin na angkop sa kanilang pangangailangan. Maraming benepisyaryo ang nagpahayag ng pasasalamat dahil malaking tulong ang programa, lalo na sa mga problema na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Patuloy namang hinihikayat ng City Health Office ang publiko na makilahok sa mga ganitong programang pangkalusugan upang mapanatili ang maayos at malusog na pamumuhay. Opisyal nang isinagawa ang pamahalaang lungsod ng Binyan, ang ceremonial turnover of keys bilang mudyat ng paggawad at pamamahagi ng housing unit sa piling benepisyaryo ng The Meadow Housing Project na namatatagpuan sa Barangay Langkiwa. Ayon sa Binyan City Information Office, ang proyekto ay bahagi ng patuloy na programa ng lokal na pamahalaan na naglalayong makapagbigay ng mas maayos, abot kaya at disenteng pabahay para sa pamilyang apektado ng North-South Commuter Railway Project. Ngayon din ang iba pang informal settlers family sa lungsod. Dagdag pa ang pamahalang lungsod, layunin ng proyekto na matiyak ang ligtas at maayos na lokasyon ng mga benepisyaryo habang isinusulong ang inklusibong kaunlaran at pangmatagalang solusyon sa suliranin sa pabahay sa Binyan. Personal na ipinamahagi ang mga bagong wheelchairs para sa mga senior citizens at person with disabilities ng Kabuyao bilang bahagi ng patuloy na suporta sa kanilang pangangailangan. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang donasyon ng wheelchairs ay mula sa United Senior Citizens Party List. At personal na pinagkaloob ni Mayor Dennis Hain na nagpakita ng pagkakaisa at dedikasyon sa pagtulong sa mga programang pang-prioridad para sa komunidad. Ang pamamahagi ng wheelchairs ay bahagi ng mas malawak na programa ng lokal na pamahalaan na nakatuon sa pangangalaga at pagpapahalaga sa kapakanan ng mga taong may kapansanan at ng matatanda sa komunidad. Pinangdiwang ang natagumpay ng Pilipinas sa international na entablado matapos koronahan si Maria Kishley Nicole Hain bilang BIS Sea Icon Champion 2026 sa isang prestigyosong kompetisyon sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa kanyang kamangha-manghang pagtatanghal, ipinakita ni Hain ang galing, talino at determinasyon, nagdala ng karangalan sa bansa at nagpapatunay sa patuloy na kahusayan ng mga Pilipino sa larangan ng international na kompetisyon. Ang tagumpay na ito ay bahagi ng patuloy na pagpapatunay ng Pilipinas sa global stage na nagbibigay inspirasyon sa kabataan at sa buong komunidad na amutin ang kanilang mga pangarap. Buong paggalang at taimtim na pag-alala ang namayani sa paggunita ng ika-81 taong anibersaryo ng 12 de Pebrero sa lungsod ng Calamba. Ang makasaysayang araw na ito ay muling nagsilbing paalala ng katapangan, sakripisyo at wakas na pagmamahal sa bayan ng mga naunang henerasyon na naglatag ng pundasyon ng kalayaan at pagkakakilanlan ng komunidad. Pinangunahan ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan ang pagdiriwang sa pamamagitan ng isang makabuluhang seremonya sa bantayog ng mga bayani. Sinimulan din ito sa pag-aalay ng bulaklak, pagwagayway ng watawat at 1 minutong katahimikan bilang pagkunita sa mga nagbuwis ng buhay para sa kapakanan ng nakararami. Sinundan ito ng panalangin para sa patuloy na pagkakaisa at kaunlaran ng bayan. Dumalo sa okasyon ng iba't ibang sektor ng lipunan, mga guro, mag-aaral, kawani ng pamahalaan, samahang sibiko
at mga kinatawan ng pribadong sektor na nagpapakita ng kolektibong pakikisa ng buong komunidad. Naging tampok din sa programa ang mga kultural na pagtatanghal mula sa mga aral ng iba't ibang paaralan. Nagkaroon ng sabayang pagbigkas ng makabayang tula, madamdaming awiting makabayan at maikling dula na nagsalaysay ng mahalagang pangyayari kaugnay ng 12 de Pebrero. Ang pagtatanghal na ito ay hindi lamang nagbibigay aliw, kundi nagsilbing makapangyarihang paalala na ang kahalagahan ng pagkilala sa pinagmulan at pakikibaka ng komunidad. Sa pagtatapos ng programa, muling nanawagan ng mga opisyal sa mamamayan na panatiliin ang diwa ng pagkakaisa at pakibahagi sa mga programang pangkaunlaran. Binigyan diin na ang tunay na diwa ng paggunita ay nasusukat hindi lamang sa mga seremonya, kundi sa konkretong pagkilos para sa ikabubuti ng nakararami. Ang ika-81 anibersaryo ng 12 de Pebrero ay nagsisilbing buhay na paalala na ang kasaysayan ay hindi lamang nakalimbag sa mga aklat, kundi patuloy na humuhubog sa kamalayan, pagkatao at kinabukasan ng bawat Pilipino. Patuloy na nagsasagawa ng pagpupulong ang iba't ibang chapter ng Guardians Brotherhood Incorporated 123899 mula sa iba't ibang panig ng bansa bilang paghahanda para sa nalalapit na 3rd National Convention ng Samahan. Sa nasabing convention, magkakaroon ng workshop at strategic planning para sa mga programa ng GBI. Ito ay gaganapin sa Barangay Dumoit, Lucena City mula April 22 hanggang April 25 taong kasalukuyan. Ayon sa mga leader ng GBI, layunin ng pagpupulong na ito na pag-isahin ang mga miyembro at planuhin ang mga aktibidad para sa convention, kabilang ang mga seminar, fellowship at community outreach programs. Tatalakayin din sa pagpupulong ang mga bagong polisiya, programa sa pagsasanay ng mga kabataan at pagpapalakas ng organisasyon sa bawat chapter. Ang 3rd National Convention ay inaasahang dadaluhan ng daang-daang miyembro mula sa iba't ibang panig ng bansa, kung saan magkakaroon ng pagkilala sa mga natatanging miyembro, pagpapalitan ng kaalaman at pagbuo ng mga plano para sa hinaharap. Ito rin ang magsisilbing plataforma para sa networking at pagkakaisa ng samahan sa buong bansa. Ayon kay GBI National Chairman Dan Manejero, ang pagpupulong at convention ay hindi lamang pagtitipon ng samahan, kundi isang pagkakataon para sa pagpapalakas ng samahan, pagpapalawak ng serbisyo sa komunidad at paghubog ng mas matibay na samahan sa mga susunod pang henerasyon ng Guardians Brotherhood Incorporated 123899. Naghanda ang lokal na pamahalaan ng libreng sakay para sa mga commuting workers at estudyante sa Barangay Kasile. Nasa Marcos Mansion ang mga sasakyan na naghahatid sa mga pasahero patungong Terrelay Pitland at pabalik rin upang masiguro ang mabilis at ligtas na transportasyon sa lugar. Ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng lokal na pamahalaan na suportahan ang komunidad, lalo na ang mga nagtatrabaho at nag-aaral upang maging maayos at ligtas ang kanilang pagbiyahe. Isang mainit na pagtanggap ang ibinigay ni Mayor Neil Andrew N. Nocon sa Los Baños Taekwondo Titans, grupo ng mga batang atleta na patuloy nagtatamo ng tagumpay sa iba't ibang kompetisyon. Mula sa murang edad hanggang sa high school, pinatunayan ng mga kabataang ito na ang sipag, tiyaga at disiplina ay susi sa tagumpay. Ayon kay Mayor Nocon, ang tagumpay ng ating kabataan ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa mga buong komunidad. Ipinapakita nila na sa tamang gabay ng at pagpupursige, walang imposible. Para sa Sais Patrol, Robing Santiago, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, kasandigan Robin Santiago. Para sa Sais Patrol, ang kasandigan mo, Chris Sanji, ipagsabi.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Royal Cable, bridging communities and connecting businesses. Motor Central, kaibigan community. Royal Star, ang appliance store ng bayan. At Rabam Laguna Corporation, moving up towards greater heights. Ito si Tita Prima, business-minded at isang True Blue certified #Plantita. As a single mom, sa hamon ng buhay siya ay laging lumalaban. Successful naman siya, parang success niya sa pagpapatubo ng mga halaman. Nakakita siya ng sasakyan mula sa Bajaj Philippines nang magkapandemya. Isang epektibong diskarteng naisip niya, isang napakagandang opportunity, online plant selling na may kasamang delivery. Kaya from #Plantita, ngayon siya'y #negosyanteng kumikita. Just like how plants need sunlight, alam mo, dapat nagsashine din tayo ng light to everyone. Let's give them joy. Let's sell them plants. Pero you know, to be able to deliver all byproducts sa mga buyers ng mga plantitas, I needed an effective solution sa mga challenges sa akin sa deliveries noon. And I found that solution in Bajaj Maxima Cargo. Sobrang eto talagang effective na hauling vehicle for my business. Bakit effective? Kasi naloload niya lahat ng mga tinda ko and even my tall plants na isasakay niya lahat with no problem at all. Ang galing, di ba? So, right now, I'm planning to buy 2 more units kasi parang effective din siya sa mga new business ideas ko like yung Jolly Jeep and mobile internet cafe. Ang galing, di ba? Yung nakapagdala ka na ng joy sa mga customers, kumita ka pa. Ang saya, di ba? Effective!
mapapalitan pa ba ang mga sira-sirang pera? Ngat-ngat nung aso yung pera. Pwede pa ba palitan? Sila ang aking pera, pero may security trade pa naman. Mapapalitan ba to? Pwede ba magpapalit ng mga sirang pera sa BSP? May mga perang sunog. Mapapalitan pa po ba to? BSP! BSP! BSP, Bigyan ng sagot, please! Ang mga perang tulad nito, ito, at ito ay tinatawag na mga mutilated banknotes. Ang mga mutilated banknotes ay ang mga klase ng pera na sira-sira katulad ng nasunog, inanay, o nginat-ngat ng aso. May mga halaga pa ba ang mga perang ito? Alinsunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Circular No. 829, Series of 2014, may 3 pamantayan o requirements ang Bangko Sentral upang ang mga sirang pera ay mapalitan. Ito ay ang 3 S: size, signature, at security threat. Simulan natin sa size. Ang size ay kailangang may natirang 60% o 60% ng nasirang pera. Pangalawa, signature. Ang signature ay kailangang may natirang alinmang portion o parte ng signature ng BSP Governor o ng President ng Pilipinas. At pangatlo ay ang security thread na kailangang nakikita sa sirang pera. Ano ba ang dapat gawin sa mga perang ito? Ito ay dapat dalhin sa pinakamalapit na otorisadong bangko at ang mga bangko ay dadalhin sa BSP upang masuri kung ito ay may halaga pa. Ang BSP ay magbibigay ng opisyal na resulta sa mga bangko matapos ang pagsusuri. Ang mga sira-sirang pera na may halaga pa ay idedeposito ng BSP sa account ng bangko upang ang kaukulang halaga ng pera ay maibalik sa kanilang kliyente. Ang mga pera namang hindi pumasa sa requirement o pamantayan at wala ng halaga ay ipagbibigay alam ng bangko sa kanilang kliyente batay sa resulta na inilabas ng BSP. Ang ating pera ay yaman ng ating bansa, kaya dapat natin itong ingatan. Hirap magbayad sa motor dahil sa sobrang busy? Nadi-delay at nagkaka-penalty? Madali na ngayon, kaibigan. Pwede ka na magbayad sa aming mga payment channels. Kahit saan anumang oras, hustle-free payments, kaibigan. Motor Central. Ride with us, kaibigan, and join our Motor Central Kaibigan community. Para ma-enjoy nyo ang mga benefits tulad ng pagkakataon na maibahagi o mai-flex ang inyong riding experience at manalo ng special gifts. Express your opinion and idea sa kapwa kaibigan member. Special promotion tulad ng raffle draw and referral program na pwede kang makakuha ng incentives. At makadalo sa mga exclusive events na para lang sa mga kaibigan community members. Kaya ano pang hinihintay mo? Join us and be a Motor Central Kaibigan community member. Gusto mo bang magkaroon ng extra income? Yung bawat refer mo at release, may marireceive ka? At pwede kang kumita ng up to 6,000 pesos monthly. For every successful referral mo, may marireceive kang incentive kay Motor Central. Wow! Diba? Extra income na agad, kaibigan. Kaya ano pang hinihintay mo? Let's go! Mag-apply na sa pinakamalapit na branch namin sa inyong lugar at maging accredited sales partner ni Motor Central. Dahil si Motor Central, kaibigan mo sa pag-angat sa buhay. Paano nga ba gamitin ang torque wrench at cam chain sprocket holder? Itanong mo kay Kuya Nico.
paano gumamit ng torque wrench natin at saka ng special tool. Makikita nyo dito, meron din kaming libro. Napakita natin sa inyo na standard kami dito. Papakita dito na nandito yung Newton meter. Okay, ipakita nyo ng Newton meter. Base dito, 37 Newton meter. Ito sir, special tools natin to. Pwede rin ito sa router holder. Pwede rin ito sa well. Ginagamit din natin to. So marami siyang purpose. Cam King sprocket. Tatlo yung pwede nyo itong paggamitan. Papakita namin sa inyo kung paano to gamitin. So ito, nakaset na yung torque wrench natin na 37 Newton meter. So, pwede nating higpitan yung ating mga nut ng ating CVT like pulley and torque drive. Patulong na lang ako dyan. So ito na yung ano natin kung paano siya higpitan. Kailangan natin gamitan ng torque wrench para may tamang higpit tayo. So once na tumunog na ang ating torque wrench, ibig sabihin good na yung torque niya, pinaka-higpit niya. Then, tapos na tayo sa torque drive. So, ito na. Higpitan natin yung sa pulley. So, tumunog na ulit yung ating torque wrench. So, tama na rin yung kanyang higpit o yung torque niya. %5 discount on oil and spare parts, 10% discount on labor charges, another 10% discount on accessories, apparel, and merchandise, and 1% discount on purchase of brand new motorcycle. Kaibigan Card, the pioneer of loyalty card program in motorcycle industry in the Philippines. $5.2, no? So, 10 inches yung gulong, Sir Johnny. Sawa ka na bang mag-commute at makipagsiksikan sa ibang pasahero? Pwes, magmotor ka na kaibigan. Hustle no more kapag nakamotor. Good day kaibigan! Nandito tayo ngayon sa Suzuki Calamba para ipakita sa inyo ang Suzuki Bergman Straight 125. Siya nga pala kaibigan na may 4 na color, black, red, white, and gray. At sa looks naman, makikita nating muscular na muscular si Bergman Street. Si Bergman Street ay 85 to 150, then less 1,000, magiging 84 to 50. And sa installment naman, siya ay may 6,700 na down payment, less 1,000, magiging 5,700 na lang ang kanyang down payment. At ang kanyang mga previous naman kaibigan ay free helmet, free jacket, 3 years na rehistro, 2 years warranty at 1 year free check-up sa unit. At kung busy ka naman kaibigan at hindi makapunta sa branch, meron din kaming online application. Pwede kang mag-apply through online dito sa baba. Sir Johnny, ito pala yung previous ng ng Suzuki, no? Yes, sir. Free jacket ni Suzuki Philippines. Ganda, pang malakasan pala to, no? Suzuki mismo to? Yes, sir. Opo. Tapos yung free helmet niya, sir. Helmet. Quarter face helmet, sir. Sa ano to, installment? Po. Kay Motor Central, sir. Okay. Plus 1,000 less? Yes, sir. Sa cash and installment. Sir Johnny, di ba matagal ka na rito? Yes, sir. Ano yung feedback dun sa 10 inches yung gulong, dun sa 12 inches ang gulong? In terms dun sa satisfaction ng customer? May mga customer, sir, na mas gusto pa rin yung mga 10 inches na gulong kaysa dun sa 12 inches. Ang mindset naman nila, sir, ay European design. European design? The more na maliit ang gulong, mas mabilis siyang umiikot, sir. Kasi yung Pinay kasi gusto nila pantay, no? Sir, yung mga gulong. Pero mas marami pa rin mga prefer, sir, ang mga G's na gulong. Okay. So, Bergman, ano yung feedback nila sa Bergman pagdating sa performance? Sa performance, sir, maganda. Lalo na yung mga customer natin ay mga delivery rider, sir. Oo, kasi malawak ang legroom niya, sir. Okay. Tapos... Actually, malaki siya, no? Try nga natin, sir. Ano height mo? 5'2" po. Try natin, no? Tingnan natin yung ano yung itsura ni Sir Johnny. 5'2", no? So, 10 inches yung gulong, Sir Johnny. So, tiptoe, no? Tiptoe, sir. Kasi malapad kasi yung upuan, eh. No?
Okay, Sir Johnny, ako naman. Oh. So ito, 5'8" yung height natin. Oh. Try natin yung Bergman. So ito yung 10 inches yung ano. Actually, malapad kasi kaya medyo hapit yung ano mo, yung hita mo, no? So, pagdating naman sa performance, gusto pa rin naman itong 10 inches. Actually, yung size lang naman yung gulong yung difference. Ayun! Bajaj R nga pala, version 4. Silipin natin to, kaibigan. Sawa ka na bang mag-commute at makipagsiksikan sa ibang pasahero? Pwes, magmotor ka na kaibigan. Hustle no more kapag nakamotor. So, nandito tayo sa part ng lugar na to na medyo matarik, Actually, matarik talaga siya. So, testing natin kung ano yung pinagkaiba ng previous version sa ngayong version na to ng RE Bajaj. So, merong elbow rito ng maangat. So itong gear natin ngayon, segunda pa lang to. Oh, actually surprisingly okay yung niya, yung akyat niya for the segunda na gear. Shera. So ito nga pala yung yung harapan ng bagong version 4, yung emblem niya, yan, bago na yung design niya. Naka-emboss nga pala yan, yung silver na material na shiny, Bajaj RE. And then sa upuan naman, pagtingin natin sa upuan. So yung upuan niya, yung backrest malapad na. So dati kasi hanggang dito lang yan. And then yung upuan dito, diretso na yan. Hindi ka na maglalagay dito ng para sa extension, So malapad na siya. And then yung nga pala niya, yung kanyang dashboard. Maganda na yung dashboard niya, May LED na dyan na indicator. And then ang kagandahan nito, meron ng stereo, Ayan. Tugtugin natin. So merong SD card dyan, may type A na saksakan. And then kung gusto mo ng headset, pwede. So meron ditong charger, kailangan mo na lang adapter para makapag-charge ka ng mga gadget. Then, bago na yung kanyang dashboard sa RE Bajaj version 4. At ang pinakamalaking pagbabago nga pala sa version 4, yung makina niya from 200cc to 236cc na makina ng Bajaj Maxima. So yung Bajaj Maxima na engine nilagay dito sa RE Bajaj. Ang kagandahan nito, isa na lang yung kanyang spark plug, para tipid sa gas consumption.
matagal-tagal na rin tayo nakapagmaneho ng Bajaj, no? Pero ito relatively talaga medyo makaramdaman mo yung yung power ng makina dahil hindi siya hirap sa arangkada. Tapos saan lang siya? Smooth lang. By the way nga pala, may mga meron pala tayong tutorial ang paano i-drive itong RE Bajaj. Kaya panoorin nyo lang dun sa sa description box dun sa mga previous natin, vlog natin. For detailed inquiries nga pala, halimbawa lang malaking down payment, scan mo yung QR code na to para masagot ka, or yung link, click mo yung link sa baba. At yun na nga, kung gusto mo yung content for today, consider to subscribe and hit that notification bell para notify ka sa mga future uploads natin. Yun lang, see you on the next video. Mapapalitan pa ba ang mga sira-sirang pera? Ngat-ngat nung aso yung pera. Pwede pa ba palitan? Sila ang aking pera, pero may security trade pa naman. Mapapalitan ba to? Pwede ba magpapalit ng mga sirang pera sa BSP? May mga perang sunog. Mapapalitan pa po ba to? BSP! 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 Bigyan ng sagot, please! Ang mga perang tulad nito, ito, at ito ay tinatawag na mga mutilated banknotes. Ang mga mutilated banknotes ay ang mga klase ng pera na sira-sira katulad ng nasunog, inanay, o nginat-ngat ng aso. May mga halaga pa ba ang mga perang ito? Alinsunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Circular No. 829, Series of 2014, may tatlong pamantayan o requirements ang Bangko Sentral upang ang mga sirang pera ay mapalitan. Ito ay ang tatlong S: size, signature, at security thread. Simulan natin sa size. Ang size ay kailangang may natirang 60% o 60% ng nasirang pera. Pangalawa, signature. Ang signature ay kailangang may natirang alinmang portion o parte ng signature ng BSP Governor o ng President ng Pilipinas. At pangatlo ay ang security thread na kailangang nakikita sa sirang pera. Ano ba ang dapat gawin sa mga perang ito? Ito ay dapat dalhin sa pinakamalapit na otorisadong bangko at ang mga bangko ay dadalhin sa BSP upang masuri kung ito ay may halaga pa. Ang BSP ay magbibigay ng opisyal na resulta sa mga bangko matapos ang pagsusuri. Ang mga sira-sirang pera na may halaga pa ay idedeposito ng BSP sa account ng bangko upang ang kaukulang halaga ng pera ay maibalik sa kanilang kliyente. Ang mga pera namang hindi pumasa sa requirement o pamantayan at wala ng halaga ay ipagbibigay alam ng bangko sa kanilang kliyente batay sa resulta na inilabas ng BSP. Ang ating pera ay yaman ng ating bansa, kaya dapat natin itong ingatan. Ang ating salapi ay bahagi ng paghabi ng ating kasaysayan. Nasa hibla nito ang kultura at likas na yaman ng ating bayan. Sa paglipas ng panahon, nagbabago ang disenyo ng ating salapi na sumasalamin sa mahahalagang tagpo at makabuluhang kwento ng mga Pilipino. Patuloy ring pinaghuhusay ang mga katangian at security features ng ating salapi gamit ang makabagong teknolohiya. Ngayong 2020, layon ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mas mapahusay ang seguridad ng ating salapi at maging mas madali ang paggamit nito ng mga Pilipino. Tampok ang Enhanced New Generation Currency Banknote Series. Ang mga bagong security threads ay may disenyo na hango sa mga katutubong habi
mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ang mga enhanced security threads na ito ay may dynamic movements at color shifting feature na makatutulong sa pagkilatis ng bawat denominasyon. Nagtataglay din ang mga ito ng salit-salit na imprenta ng BSP at halaga ng denominasyon. Para sa 1,000 piso, ang nakaimprentang denominasyon ay nagbabago ng kulay mula berde papuntang magenta kapag tiningnan sa iba't ibang anggulo. Para naman sa 500 piso, ang markang hango sa watawat ng Pilipinas ay nagbabago ng kulay mula ginto papuntang berde. Ang mga nakaalsang marka na ito ay nagsisilbing gabay para sa mga may malalabo o mahinang paningin. Nagbabago ang dami ng marka sa bawat denominasyon. 2 guhit sa 50 piso, 4 na guhit sa 100 piso, 6 na guhit sa 200 piso, 8 guhit sa 500 piso, at 10 guhit sa 1,000 piso. Para sa 1,000 piso at 500 piso, ang mga nakaimprentang denominasyon sa kaliwang sulok ng salapi ay may rolling bar effect kapag itinagilid. Upang matukoy na genuine ang hawak na salapi, gawin lamang ang feel, look, tilt method. Sa Latin, tignan at itagilid ang hawak na salapi upang masuri ang iba't ibang security features nito. Ang Enhanced NGC Banknotes, salaping kayamanan, hinabi ng kultura at kasaysayan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Royal Cable, Bridging Communities and Connecting Businesses, Motor Central, Kaibigan Community, Royal Star, ang appliance store ng bayan, at Rabam Laguna Corporation. Moving up towards greater heights.